Karamihan sa inyo ay nakatanggap na ngayon ng inyong mga seeds order. Pero ang common question, ano ba ang dapat mong gawin pagkatanggap nito? Halika't ating pag-usapan para laging guided tayo. Are you ready? Ganitong-ganito ang mukha ng ating packing sa ating mga seeds orders. Before natin i-fully sealed, of course, nilalagyan muna natin ng cotton sa ibabaw para safe pa din sila during travel. Pagkatanggap ninyo nito ay may common questions kaagad kayo. Ano ngayon ang susunod ninyong gawin? Yan ang tanong ng karamihan. Unang-una, i-open ninyo ito at i-remove ang cotton sa ibabaw ng mga seed. Dahil hindi kasali sa pagpupunla ang mga cotton na nilagay ko as takip lang po iyan. At para na din, may oras kayo makapag-arrange ng mga seeds at ilagay lamang sila sa ibabaw ng medium. Dahil for sure, yung iba sa mga seeds natin ay nasa ilalim na. Nagkakagulo ang iba dahil sa travel. For me, kailangan talaga ilagay lang sa ibabaw ng medium ang mga seeds para well-monitored natin ang kanilang development. Sa pagkuha natin ng cotton, of course, makikita nating hindi fully germinated pa ang ating mga seeds. So, i-close natin ulit ang container para naman at least magkakaroon pa ng dagdag na araw para mag-fully germinate ang ating mga seeds. Kapag nakikita nating nag-germinate ng ating mga seeds, ay kailangan at importanteng masimula na sila ma-expose sa sunlight. Morning sunlight ang pinaka-importante sa kanila dahil sensitive pa po sila. At sa panahong magsisimula na sila mag-sprout, ay i-open na po natin ang kanilang container at gawa natin ng mga butas ang ilalim ng container kagaya nito. Para kung masubrahan man siya sa ulan or dilim, ay hindi magbabaha ang kanyang environment dahil nagawa na natin ng butas sa ilalim at may malalabasan na ito. At kapag hindi natin masunod ang tamang proseso, ganito ang mukha ng tubo ng ating mga seedling. Magsipagtaasan ang kanilang mga legs, parang beauty queen nga lang. Dahil sa dalawang kadahilanan. Ang unang rason ay over vacuum period. At ang pangalawang rason ay kinukulang sa exposure ng init, especially morning sun. At dahil kapag nasunod natin ang tamang proseso sa pagpupunla at pagpapatubo ng mga seeds, ay maging ganito kaganda ang kanilang mukha. Tama lamang ang taas ng kanilang binti at napaka-healthy tingnan ang kanilang pagtubo. At sa panahong napatubo na ninyo ang inyong mga seeds at nagkakaganito na ang kanilang edad, a new question may now arise. Bakit ang mga seeds na tumutubo sa akin ay may mga puting tumutubo? Napakasayang naman. Ay, Jesus, Inday, wag kang mag-alala. Dahil hindi kita pababayaang mag-isa. Dahil kitang-kita mo naman sa akin din dito ay may mga puting tumutubo. At ibig sabihin nun ay normal lang po talaga iyon. At kung sa panahong mas marami ang puting tumutubo sa iyong mga seeds na nabili, ay, Jesus, Inday, pasensya na po. Wala po akong kinalaman noon. Dahil tulog ako nung mangyari ang krimen. At timing lang po talaga na mas maraming biyaya ang napunta sa'yo. Kaya wala po tayong ibang magawa kung hindi pagpatuloy ang pag-aalaga sa kanila at para gaganda din sila sa ating kapaligiran. Dahil ilang araw na lang ang hihintayin natin, ay magsisipaglakihan na sila. At ngayon ay ramdam mo na kapag sa seeds tayo magsimula, ay mas madali nating maparami ang ating mga anthurium foliage baby. At mas madaling mapaganda ang ating anthurium foliage garden na hindi dumaranas ng comatose ang ating bulsa. At ngayon sa sobrang excitement na iyong nadama, ay may bagong katanungan na naman ang karamihan. Kailan ba sila pwedeng i-repat isa-isa? Hintayin lang natin na magdagdag pa siya ng maraming dahon. Dahil ang lagi kong sinasabi sa inyo na kapag sa panahon na atin silang galawin at i-repat, ay dapat yung safe po sila. Kaya ang lagi kong advice sa karamihan, paabutin natin sila ng 3 to 4 leaves bago natin sila i-repat isa-isa. Dahil dapat nating malaman na ang seedlings na stage ang pinaka-sensitive na kahit kunting kamalian lang ay lusaw agad. At lagi lang po nating tandaan na ang nag-iisang pinaka-the best medium na ginagamit natin sa pagpatubo ng mga seed ay tanging pure coco peat po lamang. At kapag sa panahon na umaabot na siya ng 3 hanggang 4 na dahon, ay very safe na po silang i-repat isa-isa. At ngayon may isang common question na namang naibato. Kung anong pinakamagandang medium na gagamitin para sa pag-repat ng ating mga seedling. Nag-iisa lang po ang gamit ko dito sa pagre-repat ng aking mga seedling. At yan po ang tinatawag kong coco chips. Ang coco chips ang pinakamaliit na version ng coco cube. Kaya lagi nating iisipin ang pagkakaiba. 10 times smaller si coco chips
At habang 10 times bigger naman si Coco Cubes compared to each other. At sa pagkatapos nating maripat sila isa't isa at nahiwalay na, para sure na sure po ang ating future na magkakaroon tayo ng napakagandang paraiso, ay dapat natin silang ilagay sa tamang pwesto. Yung tipong lugar na hindi sila kukulangin sa init ng araw. At yung lugar na hindi sila masyadong mababad sa ulan. Kaya wag nating kalimutan ang paggawa ng sarili nating reposable polycarbonate plastic. Kung sa tingin mong may natutunan ka sa videong ito, ay wag po kalimutang mag-share. Lalong-lalo na wag kalimutan mag-subscribe, mag-follow, at mag-click sa notification bell para lagi tayong updated sa mga latest videos na ating i-upload. At pwede po kayong maglagay ng comment kung ano pang gusto ninyong marinig na mga care and tips sa pagpapaganda ng mga Anthurium foliage collection.